Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan ninyo ito. Una sa lahat, maraming salamat Sir JD sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na may bahagi ko ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang karanasang nagpabago sa pananaw ko sa mundo. Sa mga bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Ako si Peng, 20 years old. Nagtatrabaho bilang call center agent. Meron akong dalawang matalik na kaibigan, sina Bong at Jonas. Magkaklase kami simula pa noong high school at hanggang ngayon ay sobrang close pa rin namin. Ito ang kwento ng aming road trip sa Baguio. Isang trip na sana'y puno ng kasiyahan, ngunit naging masamang karanasan na hindi ko pa rin makalimutan. Nagsimula ang lahat 6 na taon nang nakakalipas. Napagdesisyonan namin mag-road trip papuntang Baguio. Matagal na naming plano ito pero palaging may mga umaabala. Sa wakas, natuloy din. Excited kami, naghanda kami ng mga gamit, nagplano ng mga pupuntahan. Gusto naming mag-relax, magpalamig, at mag-unwind mula sa stress ng trabaho. Biyernes ng umaga na magkita-kita kami sa bahay ni Jonas. Maaga kaming umalis para iwasan ng traffic. Si Jonas ang nagmamaneho dahil siya ang may kotse. Nagbaon kami ng mga pagkain at inumin para sa biyahe. Masaya kaming nagkwentuhan, nagtawanan at nagkantahan habang bumabagtas sa highway. Bandang tanghali nakarating kami sa Baguio. Malamig ang simoy ng hangin at kitang-kita ang mga pine trees sa paligid. Sobrang ganda ng view. Nag-check-in kami sa isang maliit na hotel na malapit sa Burnham Park. Pagkatapos naming mag-ayos ng mga gamit, nagpahinga muna kami bago lumabas para maghanap ng makakainan. Napagdesisyon na naming subukan ng isang maliit na restaurant na napansin namin sa may bandang Session Road. Mukhang simple ito pero marami ang kumakain. Ang pangalan ng restaurant ay Lutong Bahay ni Lola. Medyo nagtataka kami kasi ang mga tinda nila ay mga mamahaling pagkain pero mura ang presyo. May mga steak, seafood at iba pang specialty dishes. Umupo kami sa isang bakanteng mesa sa labas. Habang tinitingnan ko ang menu, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang sulok. Nakasuot siya ng lumang jacket at humihit-hit ng sigarilyo. Pero ang pinaka tumatak sa akin ay ang paraan ng kanyang pagtingin. Para bang nakatitig siya mismo sa kaluluwa ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pero nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Guys, parang kanina pa nakatingin sa akin yung matanda na yun. Sabi ko sa kanila. Sino dyan? Tanong ni Bong. Tinuro ko ang matandang lalaki sa sulok. Yun o. Hindi ko alam kung bakit pero nakakailang na eh. Tumingin si Bong at Jonas sa direksyon na tinuro ko. Hayaan mo na lang. Baka nagtataka lang yan kasi bago tayo dito. Sabi ni Bong. Oo nga, huwag mo na lang pansinin. Baka matanda na kaya ganyan. Dagdag ni Jonas. Sinubukan kong hindi na lang pansinin ng matandang lalaki. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang sulyapan siya. At sa tuwing gagawin ko yun, nakatingin pa rin siya sa direksyon ko. Para bang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya masabi. Para makalimutan ng kaba, nag-order kami ng pagkain. Napagdesisyonan naming umorder ng sinugbang baboy. Isa sa mga specialty ng restaurant. Hindi naman kami naghintay ng matagal bago dumating ang order namin. Ang sarap ng amoy ng ulam. Mukhang masarap din ang pagkakaluto. Nagsimula kaming kumain, masarap naman talaga yung sinugbang baboy, lalo na yung sausawan nila. Ang kaso, habang kumakain ako, hindi ko pa rin maiwasang alalahanin yung matandang lalaki kanina. Parang nararamdaman kong nakatingin pa rin siya sa akin. Pagkatapos namin kumain, nagbayad kami at umalis sa restaurant. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari pero hindi ko talaga maiwasan. Parang may kakaiba talaga sa lugar na yun. Kinabukasan nagpunta kami sa ibang tourist spots sa Baguio. Pumunta kami sa Mines View Park, Strawberry Farm at sa The Mansion.
Nagpicture-picture kami at nag-enjoy sa mga tanawin. Sinubukan namin kalimutan na nangyari sa restaurant. Pero hindi pa rin talaga mawala sa isip ko yun. Kinagabihan nagpunta kami sa isang bar para mag-inom. Nagkwentuhan kami at nagtawanan. Sinubukan naming magpakasaya. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin maiwasang isipin yung matandang lalaki sa restaurant. Kinabukasan umuwi na kami ng Maynila. Pagod pero masaya kami sa aming naging trip. Akala namin tapos na ang lahat. Pero nagkamali kami. Pagdating namin sa Maynila, nagsimula kaming makaramdam ng kakaibang sakit ng tiyan. Sinusukan namin ang lahat ng aming mga kinakain. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Akala namin ordinaryong food poisoning lang. Pero habang tumatagal, lumalala ang aming kondisyon. Hindi na namin kaya. Kaya napagdesisyonan naming pumunta sa ospital. Sinabi ng doktor na food poisoning nga ang nangyari sa amin. Pero hindi ordinaryong food poisoning. Sobrang lala daw ng toxins sa katawan namin. Hindi namin alam kung paano nangyari yon. Wala naman kaming kinain na iba kundi yung sinugbang baboy sa restaurant sa Baguio. Pero imposible naman na yun ang dahilan dahil marami rin kumain noon. Pero kami lang ang nagkasakit. Nang magkaroon ako ng lakas, naisipan kong bumalik sa Baguio para magreklamo sa restaurant na yun. Gusto naming malaman kung ano ang nangyari. Gusto naming bigyan sila ng leksyon. Kinausap ko si Bong at Jonas at pumayag silang sumama sa akin. Pinalikan namin ang restaurant sa Baguio. Pero pagdating namin doon, wala na ito. Wala na yung restaurant na lutong bahay ni Lola na yun. Nagtanong-tanong kami sa mga tao sa paligid. Sabi nila, matagal na raw sarado ang restaurant na yun. Wala raw nakakaalala na may restaurant daw na nagbukas doon. Sobrang nagtaka kami. Paano nangyari yun? Sigurado kami na doon kami kumain. Sigurado kami na nakita namin yung restaurant. May isang matandang babae ang lumapit sa amin. Ano bang hinahanap niyo mga iho at iha? Tanong niya. Hinahanap po namin yung restaurant na lutong bahay ni Lola yung pangalan. Kumain po kasi kami doon nung nakarang linggo. Pero wala na po ngayon. Sabi ko. Umiling ang matandang babae. Wala akong maalala na may restaurant na nagbukas dito iya. Matagal na tong abandonato. Sabi ng matandang babae. Pero sigurado po kami na dito kami kumain. Sagot ni Bong. Sigurado ba kayo? Alam nyo ba na kung saan kinukuha yung karne na ginagamit sa restaurant na yon? Tanong ng matandang babae. Nagkatinginan kaming tatlo. Wala kaming ideya. Ang sabi-sabi, kinukuha raw nila yung karne sa alay na binibigay sa balete na katabi nun. Sabi ng matandang babae. Tinuro niya ang isang malaking balete tree na malapit sa lugar kung saan nakatayo dapat ang restaurant. Napatingin kami sa puno. Sobrang laki nito at may mga nakasabit na ribbons at tela. Sabi rin nila may nagbabantay raw sa balete na yon. Isang matandang lalaki na laging nakatingin sa mga dumadaan dito. Dagdag ng matandang babae. Bigla kong naalala yung matandang lalaki na nakita ko sa restaurant noon. Yung matandang lalaki na nakatitig noon sa akin. Yung matandang lalaki na parang may gustong sabihin sa akin. Siya po ba yun? Baka siya po yung matandang lalaki na nakita ko sa restaurant noon. Tanong ko sa matandang babae. Tumango ang matandang babae. Oo, sabi nila, yun daw ang tagapagbantay ng balete. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman nun. Takot, gulat, pagtataka, lahat ng emosyon ko ay halo-halo. Naintindihan ko na ang lahat. Naintindihan ko na kung bakit kami nagkasakit. Naintindihan ko na kung bakit kakaiba ang pakiramdam ko sa restaurant na yun noon. Naintindihan ko na kung bakit nakatingin sa akin yung matandang lalaki. Kinain kasi namin ng alay sa balete at ang tagapagbantay nito, alam na alam niya yon. Umalis kami sa lugar na yon na walang masabi. Hindi namin alam kung anong gagawin.
Hindi namin alam kung paano namin malalagpasan ang nangyaring ito. Pagbalik namin sa Maynila, nagpatingin ulit kami sa doktor. Binigyan kami ng mga gamot para tuluyang maalis ang mga toxins sa katawan namin. Pero kahit gumaling kami sa sakit, hindi pa rin gumagaling ang aming mga isipan. Madalas kong mapanaginipan noon yung matandang lalaki, yung balete tree, yung restaurant na biglang naglaho. Simula noon, naging mas maingat na ako sa mga kinakain ko. Hindi na ako basta-basta kumakain sa mga hindi kilalang restaurant. Mas pinipili ko na ang mga safe na lugar. Natuto rin akong maging mas mapanuri sa mga bagay na nakikita ko sa paligid. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Hindi lahat ng totoo ay nakikita din natin. Ang naging karanasan namin sa Baguio ay isang leksyon na hindi ko malilimutan. Isang leksyon na nagturo sa akin na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. May mga bagay na mas makapangyarihan kaysa sa atin. Sir JD, ito na ang aking kwento. Sana ay may natutunan kayo sa karanasan ko. Maging maingat tayo sa ating mga ginagawa. Maging mapanuri sa ating mga nakikita at higit sa lahat, respetuhin natin ang mga bagay na hindi natin maintindihan. Maraming salamat po sa pakikinig.